Hello mga ka-blessings! Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! Sa video ko ngayon mga ka-blessings ay pag-uusapan natin ang tungkol sa iba't ibang klase ng DFA site. So ang tanong, pwede nga ba ang mga new applicant na magpa-appoint ng schedule sa simple renewal na DFA site? So, pwede nga ba daw na yung new applicant or yung mga applicant na first time pa lang nakukuha ng passport ay dun sila magpa-point ng schedule sa simple renewal na DFA site? Kasi meron tayong tatlong klase ng DFA site mga ka-blessings. Meron tayong tinatawag na simple renewal DFA site or simple renewal site. Meron ding temporary off-site. Meron ding tinatawag na yung regular consular site or office, merong ganon. So, mamaya, papakita ko sa inyo ngayon yung iba't ibang klase ng site. So, alamin muna natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng simple renewal. So, pag sinabing simple renewal, ibig sabihin, there are no changes in the data from the current passport or the changes to be made are supported by documents issued by Philippine Statistics Authority. So kapag sinabi daw na simple renewal, dapat walang kahit anong mga babaguhin or gagawin. Talagang magre-renew lang kayo ng passport. So, ito yung ilan sa mga sample ng DFA site na for simple renewal lamang. So, ito yung Robinsons, Malolos. Temporary off-site din siya. Tapos simple renewal lang. Nandito rin yung Star Mills, Pampanga, SM Downtown Premier CDO, Uptown Mall, ayan. Mahalaman nyo naman kapag simple renewal only kasi may nakalagay naman dyan, no? Simple renewal. Tapos meron ding nakalagay na temporary off-site. Yan. Temporary off-site. Yan. Meron ding temporary off-site tulad nito na hindi simple renewal lamang. So, meron simple renewal only na temporary off-site. Meron ding temporary off-site lang. Then, ito naman yung Antipolo SM Sherry, Antipolo City. So, walang nakalagay na simple renewal only. Wala ding nakalagay na temporary off-site. So, ito yung mga site na regular, consular site. So, mamaya, aalamin natin kung ano nga ba yung tinatawag na regular consular office or site at yung tinatawag na simple renewal only at yung tinatawag din na temporary off-site. So, ayan, madami pa yung mga ano. So, doon sa katanungan mga ka-blessings, kung pwede nga bang magpa-appoint ng schedule yung mga new applicant, yung mga first time pa lang nakukuha ng passport sa simple renewal na DFA site. Kasi for halimbawa, yun lang yung site na mas malapit sa kanila, kaya yun na lang yung pinili nila. Ang sagot po dyan mga ka-blessings ay hindi pwede. Kasi pag sinabing simple renewal na DFA site, yan yung site para lang sa mga magre-renew ng passport. Hindi rin pwede yung mayroong mga magpapa-change status, yung mga nawala at nasira yung status nila, hindi rin sila pwede sa simple renewal only. Ang mga pwede lang na magpa-appoint ng schedule sa simple renewal na site ay yung magpapa-renew lang talaga. As in magpapa-renew lang sila ng passport. Walang babaguhin. Yun lang sila yung pwedeng magpa-appoint ng schedule sa simple renewal only. Kasi ang mangyayari niyan, kapag magpa-appoint kayo ng schedule, kayong mga new applicant, lost passport, change status, doon sa simple renewal na site, hindi nila kayo i-entertainin. So, sayang yung pagpapabook nyo ng schedule, yung pagbayad nyo ng passport fee. Tapos, hindi lang pala kayo i-entertainin. Kasi nga, hindi yun yung site na makakatulong sa inyo or makakapag-asikaso ng inyong passport application. Kasi yung inaasikaso lang ng simple renewal site ay yung magpaparenew lang talaga ng passport. Okay? So, yung sa simple renewal site, mga ka-blessing, ito yung extension lamang ni consular office. Yung mga maliliit lang na site or office na extension lang para mas papabilis yung kanilang proseso. Like yung mga magpaparenew lang ng passport, mas maganda, dun lang kayo sa simple renewal na site para mas mapabilis.
So, doon, magre-renew lang talaga kayo. Hindi kayo mag-change ng status or informations. So, klaro, nasa simple renewal only na site, magpaparenew lang talaga doon ng passport. Hindi pwede doon yung mga bagong aplikante or yung may mga nasira or nawala na passport. Hindi pwede sa simple renewal na site. Then, ito naman yung tinatawag na temporary off-site. So, sa site na ito mga ka-blessings, pwede yung mga new applicant, yung mga first time pa lang nakukuha ng passport. Pwede rin yung magpaparenew ng passport. Yung mga nawalang passport at nasira, pwede rin dito. Yung mga magpapa-change status or change informations, pwede rin dito sa temporary off na DFA site. Pero hindi lang dito sila nagre-release ng passport. So, regular process din dito. Ito naman yung tinatawag na consular or regular office, andito na din lahat. Andito na lahat. Pwede lahat. Pwede yung mga new applicant, yung mga magre-renew, mag-change ng status or informations, yung mga nawala or nasira na passport, pwede rin dito. Pwede rin dito, nagre-release din sila dito ng passport. So, ayun yung pinagkaiba ng consular or regular office. Ito, pwede nyo itong i-screenshot. So, yung pinagkaiba lang ng consular or regular office sa temporary off-site. Sa temporary off-site kasi, hindi sila nagre-release ng passport. Pero dito sa consular office mismo, nagre-release sila ng passport. Ito yung pinaka-main na consular office. Nagre-release sila ng passport. Ayan. Kasi itong temporary off-site at saka itong simple renewal na site, mga extension lang to ni consular office para lang mas mapabilis yung pag-process ng mga passport. Kasi lalo na ngayon, ang dami nang kumukuha ng passport. Ang dami ng mga process na ginagawa nila kaya gumawa sila ng extension. So, makikita nyo naman kapag may temporary off-site, yung lugar na yan for DFA, yan, makikita nyo naman dyan. Ito naman yung sample ng consular office mismo. So, walang nakalagay na temporary off-site. Then, kapag simple renewal, ayan, may nakalagay naman dyan, simple renewal, malaman nyo naman. So, para lang yan sa mag-renew ng passport, mga ka-blessing. Yung simple renewal only. So, kung first time mo palang nakukuha ng passport, huwag yan yung piliin mo. Para hindi ka magkaroon ng problema. So, ayun lamang po mga ka-blessings, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood, ay nagkaroon kayo ng idea tungkol dito. At kung meron kayong mga katanungan na hindi ko nabanggit dito, paki-comment nyo na lang sa baba. At pa-favor po ako mga ka-blessings na sana po ay huwag nyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick nyo na lang din po yung bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. Yan. And always remember, so many things to be grateful for. Like your family is the dream of every orphan. Your house is the dream of every homeless person. Your good health is the dream of all who are sick. Your job is the dream of every unemployed. So just take a moment to count your blessings. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!